Tayo na magbasa ng salita ng Diyos upang makilala natin ang Diyos. Genesis chapter 2. Ang halamanan ng Eden. Nilikhan nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat na ito sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Ang halamanan ng Eden. Nang likhain ng Panginoon Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoon Yahweh. At wala pa ring nagsasaka, ngunit mayroon ng bukal na tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa labok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoon Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang puno kahoy na nagbibigay buhay, at ngayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una na kung tawaging ilog Pishon ay umaagos sa lupain na Havila. Lantay ang ginto roon at marami ring bedelyo at batong onise. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinatawag naman Gihon ay umaagos sa lupain na Utopia. Ilog Tigres naman ang tawag sa ikatlong sanga, at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Panginoon Yahweh ang tao sa halamanan na Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinman bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw ng kainin mo iyon ay mamamatay ka. Tapos gawin ang lahat na ito, sinabi ng Panginoon Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoon Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito
ang nagbabagay na makasama at pakatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon Yahweh ang tao. Samantalang nang hihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon, ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman na aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniwang ng lalaki ang kanyang ama, ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa-hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Glory to God. Thank you po.